gagamitin po ng ating Panginoon, walang ibang ating kapatid brother, Joseph Flores. Palakpakan po natin na malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buhay at pinakamakapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, sa hapon pong ito,
Muli kami nagpapasalamat sapagkat kami iyong pinagkatipon upang mapakinggan namin muli ang iyong mabuting balita. Sa mga salita mo na patuloy sa amin nagbibigay ng pag-asa, ng kalakasan, at ng mga biyayang kinakailangan po namin sa araw-araw. Salamat Panginoon sapagkat patuloy kang nagmamahal sa amin ng walang katumbas. Patuloy kang nagiging tapat kahit kami kung minsan ay hindi nagiging tapat sa iyo. Kaya naman sa paglapit namin sa hapong ito, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kami po ay iyong kahabagan at kaawaan, Panginoon, at dalangin po namin na buksan mo ang aming puso, linisin mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming kalooban, nang sa gayon maunawaan po naming mabuti at maitatak namin sa aming puso at isipan ang iyong mabuting balita. At inaangkin namin, Panginoon, na ang lahat ng aming mapapakinggan ay siya rin po magiging daluyan ng iyong mga pagpapala para sa aming buhay. Kaya naman ngayon pa lang, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat alam namin kami pagtatagumpayin mo sa pang-araw-araw na ginagawa namin sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo po sa hapong ito, patuloy ka namin purihin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin natin ang Panginoon.
po natin ng malakas ng ating Diyos. Glory to God. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan, sabi mo sa iyong katabi, kapatid, pagpapalain na tayo ngayong hapon. Amen. Ayan, at kung kayo po handa ng makinig ng mabuting balita ng Panginoon at meron po kayong dalang mga Bible, ating pong buksan at basahin ang mabuting balita sa aklat po ni San Mateo, sa Matthew chapter 21, verses 33 to 43. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang naglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, maaari na po tayong magsiupo sa hapong ito at pinagpalang hapon po ulit sa inyong lahat. Ayan, parang kailan lang ata ako huling nakapunta rito. Nakabalik ulit kaagad at salamat sa Panginoon sapagkat muli tayo nagkakatipon bagamat umuulan sa labas. Salamat pa rin sapagkat hindi ganun kalakas at nagkaroon tayo ng maaliwalas na panahon sa hapong ito. Hindi tayo mahihirapang makinig dahil sa init. Minsan, sa kainitan, hindi tayo nakakapag-focus. Pero ngayong hapon, siguro naman hindi kayo nilalamig. Ano po? Para hindi rin kayo makapag-focus. Tamang-tama lang yung panahon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, kung ating napakinggan, ito po ay patungkol sa talinhaga ng ubasan at mga kasama. Tayo ba'y may tuturing na kasama sa kaharian ng Diyos? Tayo ba'y may tuturing na lingkod ng Panginoon? Ito pong gospel natin, kumbaga parang series ito, parang pangatlong linggo na ang mabuting balita po ay tungkol sa talinhaga, tungkol sa ubasan. Pangatlong linggo na sunod-sunod. Kaya lang iba't iba ang kwento ng ating Panginoon. Pero ang lahat, ang setting, ang lugar na pinangyarihan ay ang ubasan na pumapatungkol sa kaharian ng Diyos. Pero dito, sabi nga ang
ang ubasan hindi lang basta kaharian ng Diyos, no? Pero sa tagpong ito po ay sumisimbolo sa bayan ng Israel. No? Sumisimbolo sa bayan ng Israel sa mga Hudyo. At ang may-ari ng ubasan, syempre, ang Diyos pa rin, no? Ang Diyos Ama, si El Shaddai. Ang mga kasama at ang mga alipin, sila po yung mga propeta, no? Na tinatawag ng ating Panginoon. No? Yung mga alipin na pinapupunta doon sa ubasan upang kuhanin yung kanyang kaparte. At yung anak na lalaki dito sa kwento, yung pinatay, no, yung sinunggaban, yun po ay walang iba kundi si Jesus. No? At yung mga kasama na nandoon sa loob ng ubasan, ay yun po yung mga pinuno, no? Yung mga religious leaders na mga Hudyo. No? Na kung saan nakita natin, sila po yung pumatay. No? Sila yung humahamak doon sa mga pumapasok, no? Sa kanilang ubasan para hindi maibigay yung kaparte, no? Doon sa may-ari ng ubasan. No? So ito pong kwentong ito ay sumasalamin sa kwento ng Israel. No? Sila po'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Sila po ang namumuno sa loob ng ubasan. No? Sila po ang naghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit pagdating ng Mesiyas, no, pagdating ni Jesus, nireject nila ang Panginoon. Tinakwil nila. Sabi nga ay sinikap pa nila na patumbahin sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. No, nireject nila ang Panginoon, no, na kung saan sila hanggang sa ngayon, hinihintay pa rin nila ang Mesiyas. Pero nakita natin kung paanong pinagpala ng Diyos, no, ng Diyos Ama, ni Yahweh El Shaddai, ang bayan ng Israel. Mula pa noon kay Moises, no, sabi nga, yung pakikipagtipan ni Moises at ng Israelita kay Yahweh, doon po sa aklat ng Exodus, no, na sinabing sila ay papasok sa lupang pangako. So, ibig sabihin, ang kanilang lipi, no, ay talagang tinatangi ng Diyos. Talagang kinalulugdan ng Diyos. They were the chosen race, the chosen people of God. Ngunit, sabi nga nung itinatakwil nila yung mga ipinapadala ng Diyos at hindi nila pinagsisisihan yung kanilang mga kasalanan, no, nung pagdating ng ating Panginoon, ipinapahayag na ang mabuting balita, no, ang Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga taong tatanggap sa ating Panginoon. No, kaya kasama po tayo doon kasi hindi naman tayo Hudyo. Originally, hindi naman po tayo kasama doon sa pinaplano ng Diyos, no, na kinukwento sa atin ng mga Israelita. Pero ngayon na dumating si Jesus, binuksan niya ang tabing ng templo, binuksan niya ang durungawan ng langit upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No, kaya tayo ngayon, kung tayo nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon, alam din natin pagdating ng araw, tayo rin ay bibigyan ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Jesus. No, kaya paalala sa atin ng gospel na ito ay, siyempre, hindi tayo tumulad doon sa mga kasama na nandoon sa loob ng ubasan. Yung nananakit, no, yung nanghahamak, sabi nga, sinunggaban pa nila, no, yung anak na lalaki ng may-ari ng ubasan at pinatay. No, ibig sabihin, naging masama yung kanilang mga gawa. No, at yun naman, nakita natin ng kwento sa Bible ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng mga matatanda ng bayan. No, kahit ang ating Panginoon, anong sabi ng Panginoong Jesus? Huwag kayong tumulad sa kanila, no, sa mga Pariseo, sa mga tagapagturo, sapagkat sila'y mga mapagpaimbabaw. Pag sinabing mapagpaimbabaw, sabi ng Panginoon, sundin ninyo yung kanilang mga turo, pero wag yung kanilang mga ginagawa. Dahil magaling silang magturo, magaling silang mangaral,
ng salita ng Diyos, pero hindi naman nakikita sa kanilang buhay na isinasabuhay nila yung kanilang itinuturo. No? May kwento pa nga dito sa Bible na ang mga babaeng balo, no, ay sinasamantala ng mga Pareseyo para makuha yung kanilang yaman. No? Inuubos ng mga religious leaders ng Israel yung yaman ng mga babaeng balo. At kahit yung mga mahihirap, imbis na umangat sila sa buhay, lalo silang naghihirap dahil pinahihirapan sila ng mga religious leaders doon sa Israel. Kaya sabi ng Panginoon, huwag nyo silang tularan. Pakinggan nyo yung kanilang mga sinasabi. Sundin nyo yung kanilang mga itinuturo. Pero huwag nyong gayahin yung kanilang ginagawa. No? Sapagkat yun ay mali. So, ibig sabihin, ngayong hapong ito, tayo po'y pinapaalalahanan ng ating Panginoon na maging mabuting lingkod tayo. Maging katulad tayo ng mga alipin na ipinadala ng ating Panginoon doon sa loob ng ubasan, na kahit sila'y sinasaktan, kahit sila'y inusik, at kahit sila'y pinatay, sinikap nila na masunod kung ano ang iniuutos ng may-ari ng ubasan. No, ganon dinawa tayo sa ating Panginoon. May mga pagsubok na dumarating, may mga persecution, may mga pag-uusig, may mga kumukutya sa atin, mga nagsasabi ng hindi magaganda. Pero tuloy-tuloy lang. Pagsikapan lang natin na masunod ang kalooban ng Diyos, kahit mahirap. Yung napuntahan ko kahapon, sabi nung pare, mahirap talaga ang maglingkod sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon sa gospel kahapon, walang mapagpahingahan ang anak ng tao. Buti pa yung mga asong gubat, buti pa yung mga ibon, may mapagpahingahan, pero ang anak ng tao ay wala man lang mapaglaylayan ng kanyang ulunan. At sabi rin sa atin ng Panginoon, kung gusto nyong sumunod sa akin, limutin nyo ang ukol sa inyong sarili at pasanin ang inyong krus. Na talaga nga namang masasabi natin, napakahirap maglingkod sa Diyos. Pero kung mananatili tayong sumusunod at nagsisikap kahit mahirap, doon makakaranas tayo na tayo mapabilang sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen.